Usapan natin 'to Sen, yung Sabina. Ito, Oh, ito, ito, sasabihin ko na 'to, oh, Sen. oh. Your Honor, please. Your Honor, please. Ah, hindi, ito. Would you agree? Sa Lunes, Your yan, Honor. ha? Sa Lunes. Yes. Your Honor, please. Will you agree with me if I say that whatever vote the impeachment court would have on whether to subpoena the tax and bank records of the vice president would be indicative of how they might vote at the end of the impeachment trial. Of course. Di ba? Of Ito yun eh. course. Ito yung heart and soul eh. Yan yung game changer. Di ba? Yan yung indicative. Kaya napakahalaga nung Monday. No? Pero indicative din yan kung sino pa yung mga pwedeng i-pressure. Yan. No? Based on evidence, ha? Wala akong sinasabing iba. Sino pa yung pwedeng i-pressure? Based do sa evidence which will impact public opinion. The court of public opinion. Pero kanina, actually in fairness, no, maganda yung oral arguments ng dalawa. Whatever your position might be. Maganda yung delivery ni Attorney Michael Poa. Kung inis na inis ka kay Sara Duterte, parang hindi ka maiinis pag nag-deliver si Michael Poa. Kung bad trip ka ron sa dalawang defense counsels na nag-cross examination over the past few days, Michael Poa parang hindi ka maiinis eh. Para bang hindi ako agree sa sinasabi niya, pero parang nakukonvince ako. May ganun, 'di ba? Pwede ka magkaroon ng ganung opening. Pero nakita ko rin yung may master stroke din naman ito si Chiljock no. Napansin mo ba yun, Sen? Yes, binalikan niya yung yung boto before or manifestation opposition ni Cheese at saka ni Alan Cayetano dun sa corona impeachment. So ikaw naman, paano mo naman sasalamutin yung sarili mo, di ba? Kumbaga pinamukha sa iyo eh. Ito yung binoto niyo. Ito yung ginawa niyo dati. Di ba? Parang yung iba hindi aasahan kay Chel yun eh. Parang ang tingin ng iba, uy, sutil. Sutil. Hindi ba nila alam? Dean ng Lasal Law School dati yan. Yes. Di ba? Ang tawag sa Lasal Law School, Jokno Tanyada Law School. No? Pero hindi niya pinagmamalaki. Tayo yung nagmamalaki. No? Hindi siya nagki-credentialism. Never niya binanggit yan. Diba? Oo nga. Speaking of credentialism, ewan ko, di ba sino mga abogado yun, yung Mark Binluan? Yung sabi niya, binanggit pa yung grade ni Vice President no? Ano yan? 80% yan. One take. Mas mataas pa yung grade niya sa marami sa mga abogado rito. Wow. Wow. Akala ko 80-80. Akala ko 80-80. Ha? Ano ba yun? 80-80? Di mo alam kung 80-80. Parang bobo yun Hindi, pero pressure yun, Sen. Di ba? Pag sinabi sa'yo, grade yan 80. Di ba? Sa standard ng bar exam, mataas yun eh. Syempre, mas tataas expectations sa'yo. Para kang, mag-apply ka ng trabaho, tapos nakalagay sa resume, summa cum laude ito. Puro 1 grade ito. Syempre, ang taas na expectations sa'yo. Ang susunod na tanong doon, ganun ba? Summa cum laude ka? Okay, in this case, 18 grade niya, one take. Bakit parang it doesn't show? Parang si Congresswoman Kakabagaw, hindi niya pinapangalandakan na nasa top siya ng mga bar. No, nung nakumuha siya ng exam. Hindi niya pinapangalandakan yun. Parang hatulan niyo ako batay sa aking conduct ngayon. Hindi yung aking mga track record. Ang sinasabi lang natin, yung merong mga magagaling na hindi hambog. No? Pero sobrang bilib ko talaga doon sa magkapatid na Cayetano. Sa kanilang line of questioning. No? Kaya dapat bumilib din kayo. Kinumpara ba naman yung hearing sa away sa sampayan? Pero nga, balikan natin yung yung cross-examination nitong defense. Yung medyo nakaka-bother din yung mga hirit nila Parang hindi kailangan yan Very performative. And I don't know for what purpose.
Lalo, 'di ba, yung binanggit na naman yun sa school. Ay, sorry, yung grade ng vice president. Tapos ngayon, nagsulputan later on, 'di ba? Tama Hmm. pala. Bar top notcher din sina, no? Sina Cheljok, no? Leila de Lima. Tama, no? Oo, matataas yan. Si Laila, bar top notcher yan. Sabi ko nga, si Oo. Congressman na Bagao. No, mga Bagaw. kanya, hindi yan mga house show ng mga de Campanilla. No? Mm. Pinagmamalaki yan. At saka hindi lang dahil sa mataas sila sa bar, nagamit nila. Oo nga. Nagamit nila. Oo. Kaya, Ila- ah, yung isa, yung dalawa dyan, ang gagaling na mga credentialism. Pero nagamit ba nila? Saan nila nagamit? Ngayon lang natin sila nakilala ng mga abogado eh. Dito lang Sino? eh. Ayan, yan bawa, yung Cayetano siblings. Meron ba silang landmark case na naipaglaban? In Sila the ba ay first place. nasalang sa litigation? Nasaan Yun lang nga. sila sa politika. Mm. Hindi sa litigation, no? Tsaka madali kasi magmukhang matalino in the company of siguro non-lawyers dahil ang ginagamit nila credentialism eh. 'Di ba? Correct. Hmm. Kasi yun Hindi, ang first protection nila eh. Sasabihin, hindi ka abogado eh. 'Di ba? Well, kung tayo-tayo lang, baka pwede. Pero yung nandun kasi, dean ng law school, mga bar top notchers, parang bata-bata, magayos ka. Huwag mo kaming paandaran. Baka pakainin ka namin ng alikabok. Baka pulutin ka sa kangkungan. Ang problema lang, itong mga magagaling, mababait din. Gaano ka-importante na isabina? Ha? Ayan yung game changer. Di Diba? ba? Yan yun eh. Importante yan. Oo. Ito, appetizer lang ito eh. Itong grave threat. Di ba? Bagaman, kung yan ay mapapatunayan, no? Kung na yan, impeachable na kagad yan. Pero siyempre, yung direction of the main blow will be the unexplained wealth, the SALN. No? Mm. At saan ang galing yung mga pera na yan? Sa kanilang mga bank account. Yan yung main blow. Kahit halimbawa masurvive ni Sara ang impeachment, pag hindi niya masurvive yung evidence na yan, he will be damaged goods going into 2028. Kahit sabihin pa nila, hindi, may one-third siya eh. May one-third siya ng mga botante na gusto siya. Not for long,